Diyos, panibagong content naman po tayo sa ating channel, One Version Pack. Ang content po natin ngayon ay ang tungkol sa ang kasunduan na pinagtibay ng dugo ng kordero ng Diyos. So dito ating titingnan yung kasunduan na pinagtibay at ano yung kapangyarihan ng dugo na ito para sa pakinabang ng bawat isa, bawat tao. Kaibigan, bago ako magpatuloy, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe. Ang inyong pag-subscribe ay napakalaking bagay sa aking channel para tuloy-tuloy tayo na makapag-upload, makagawa ng mga bidyong makabuluhan. Ang content po natin lagi ay tungkol sa mga bagay ng Diyos. Kaya kung ikaw ay interesado sa mga bagay ng Diyos, ang channel na ito ay para sa iyo. Kailangan mong mag-subscribe upang ikaw ay maging updated para kung mag-upload tayo ng mga video na tungkol sa malalim ng mga bagay ng Diyos ay ma-update ka at malaman mo kaagad na meron tayong bagong upload. Sapagkat ang content po natin lagi ay tungkol sa mga bagay ng Diyos at malalim na mga bagay ng Diyos dahil sa Holy Spirit na nakakaalam ng mga malalim na mga bagay ng Diyos at yun ang ating nalalaman. So, nabubuksan yung ating spiritual na mga pangunawa, nabubuksan yung ating spiritual na mata, nabubuksan yung ating spiritual na mga tainga para makarinig tayo ng mga bagay tungkol sa Diyos na malalim na kaparaanan ng kapahayagan, unawa, taglay, dahil sa Holy Spirit ang nagkaloob ng kapahayagan na ito. So, kaibigan, subscribe na po. At kung nakapag-subscribe na, tayo na patuloy. So, ang content natin ay ang kasunduan at nagtibay ng dugo ng kordero ng Diyos. Pero bago natin alamin ang kasunduan ito sa lumang tipan, na kung paano napakahalaga ang revelation ng dugo, sapagat the revelation of the blood is the revelation of power. The revelation of the blood is the revelation of our protection. The revelation of the blood in the Old Testament is the revelation for the forgiveness of sin. So, kapatawaran ng kasalanan at protection laban sa mangwawasak. So, dito natin makikita. Pero bago natin kunin yung ating natutunan sa lumang tipan, kailangan muna natin si Jesus. Kailangan natin meron tayong Kristo sa buhay natin. Sapagkat sabi ng salita ng Diyos, Jesus, the same yesterday, today, and forever. Hebrews 13 verse 8. So meaning, through Jesus, kapag lumapit tayo kay Jesus at meron tayong relationship kay Jesus, may access tayo kay Jesus, dadalhin tayo ni Jesus doon sa revelation of the blood from the Old Testament. So dahil meron tayong access kay Jesus, kapag dinala niya tayo, maunawaan natin kung ano yung benefits ng power of the blood of Jesus sa Old Testament, dadalhin natin sa ating kasalukuyan. At ang revelation na tinanggap natin sa kasalukuyan mula doon sa lumang tipan ay dadalhin ng Diyos sa future. So, ang revelation of the power of the blood yesterday, today, and forever future. So dito, kapag hindi pa natin natanggap si Jesus, kailangan natin siyang tanggapin. Kailangan natin siyang sampalatayanan. Kailangan natin magtiwala tayo sa Kanya. So kung nakapagtiwala na tayo sa Panginoon, meron tayong pagkakatiwala sa Kanya, meron tayong access. So kailangan, kung may access na tayo, ito yung revelation na dadalhin sa atin ng Holy Spirit. Sa lumang tipan, sa aklat ng Exodus, nanghatulan ng Diyos ang mga taga-Ehipto. Sinabi ng Diyos na lahat ng panganay ay mamamatay sa gabing ito. At kailangan niyong gawin ng bawat isa tinuruan ni Moses base sa itinuro sa kanya ng Diyos. Sabi ng Diyos, ang bawat tahanan ay kailangan meron siyang tupa na walang kapintasan, malusog, walang diferensya sa katawan o sa anuman. Ito ang gagawin nilang proteksyon sa sandali na dalawin ng Diyos ang Ehipto ng
kahatulan ng kamatayan ng lahat ng panganay. Dineclare ng Diyos na lahat ng panganay sa Ehipto mula doon sa kaharian hanggang doon sa mga alipin, maging ang mga hayop, ay mamamatay dahil hahatulan sila ng Diyos. So, sa sunod nating video ating pag-aaralan yan, hindi muna ngayon. Dahil mayroong malalim na kapayagan bakit pinayagan ng Diyos na mamatay ang mga panganay. So, dito sa madaling sabi ng Diyos, dadalaw ako dadaan sa gabing ito. At ang inyong gagawin para kayo hindi madamay sa hatol na gagawin ng Diyos sa pagdalaw ng Angel of Destroyer. Inutos ng Diyos na ang bawat pamilya na may kakayanang ubusin ang isang tupa, kakainin nila, hindi lulutuin sa pamagitan ng kaldero, kukuluan ng tubig, o lulutuin na may sangkap, kundi lulutuin nila ito sa pamagitan ng pag-iihaw, roasted. So dito, tinuro ng Diyos na yung dugo nito, kukuha sila ng dahon ng hisupo. At ang hisupo na ito, sa pagkatay nila ng tupa, sasahurin ang dugo, at ang dugo na nakasahod sa palanggana, isasawsaw ang hisupo, at imamarka ang dugo doon sa 3 bahagi ng hamba, sa 2 patayo at sa 1 pabalagbag sa taas. Ang sabi ng salita ng Diyos, kapag ka nakita yung dugo doon sa bawat pintuan, palatandaan yun na sila ay mga pinili ng Diyos. Hindi sila sakop doon sa papatayin ang mga panganay. So dito natin makikita na at nangyari ng gabi. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Exodus 12, walang tahanan na walang namatay. Sa bagamat ang bawat tahanan na may pamilya o pamilya at may mga anak, ang lahat ng panganay namatay. Ngunit ang lahat ng panganay ng Israel, sapagkat sila ay protektado sa pamamagitan ng dugo na inilagay nila sa lintel post sa kanilang mga hamba at sa pinakaibabaw, naligtas sila. So, ibig sabihin, ano ang mayroon sa dugo na makapag-iingat laban sa kamatayan? Sapagkat kamatayan yung dumalaw sa Ehipto ng gabi na yon, na lahat ng mga taga-Ehipsyo, mula sa hari, kay Paraon, hanggang doon sa kanyang mga sundalo, hanggang sa kanyang mga alipin, lahat mayroon patay. So dito natin makikita na yung kapangyarihan ng dugo sa Old Testament, na kung maunawaan natin ito yung magiging proteksyon natin sa kasalukuyan. Dahil si Jesus ang may access na dinala tayo para magkaroon tayo ng benefits of the power of the revelation of the blood. So pangalawang dugo na itinuro sa Lumang Tipan ay ang sa Leviticus 16. Sa Leviticus 16, ang dugo ng guya, sabihin bata pa na toro na baka, ito ipapatayin at ang dugo niya iwiwisik sa luklukan ng awa sa pagpapatawad ng kasalanan. So, ang ibig sabihin, sa Lumang Tipan, meron tayong 2 benefits na makukuha. Protection against the devil, protection against the spirit of death, and protection against the consequences of sin. Sapagkat kapag ginawa natin yung paghahandog ng guya ng toro, iwiwisik sa luklukan ng awa, tatanggap tayo ng kapatawaran. So, ang sabi ni Paul sa kanyang sulat, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ano pang babayaran? Ano pang sisingilin ng kasalanan kung tayo ay napatawad na sa pamamagitan ng dugo? So, wala ng karapatan ang dyablo na sumingil ng kabayaran ng kasalanan kung ang kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo
mapapatawad. Ibig sabihin, pag pinatawad, kakalimutan na, mawawala na yung kasalanan, mawawala na yung listahan ng kung ano man yung pagkakautang sa harapan ng Diyos. So dito makikita natin na sa lumang tipan mayroon dalawang precious revelation. The blood protecting against the spirit of death and the blood cancelling the penalty of sin. So dito ngayon, hindi na yun applicable sa atin ngayon. Kundi kinuha lang natin yung benefits ng revelation knowledge na ang blood ay may power, ang blood ay may power to forgive, ang blood ay may power to protect us from the spirit of death, anuman ang gawin ng diablo. So dito, sa bagong tipan, nagpakhayag ang ating Panginoon para pagtibayan ang kapangyarihan ng dugo, sapagkat ito yung bahagi ng kasunduan para pagtibayin ang kasunduan sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Sapagkat ang power of the blood ay limited. Yearly ang effectivity ng power ng revelation knowledge ng blood sa Old Testament. So, inuulit ito taon-taon na kailangan maghandog sa pagpapatawa din. After another year, maghahandog na naman. Ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng perfection yung forgiveness. So, pag nagkasala ang tao, magkakasala uli at pinakailangan, maghandog na naman sa pagpapatawa. Ngunit ang ginawa ng ating Panginoon Kristo sa Mateo 26 to 27. Ang sila ay nasa hapag, sabi ng salita ng Diyos, sabi niya, at sila ay kumain, pinagputol-putol ang tinapay at binigay sila ng mga alagad. Ang sabi, kanin niyo ito ang aking katawan. Ang saro, simbolo ng dugo. Sabi niya, inumin ninyo ito. Ito ang dugo na mabububo sa kapagpapatawad. Sa aking babasahin sa salita ng Diyos. Matthew 26. Sa Matthew 26, ito yung sabi. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and brake and gave it to the disciple and said, "Take it, this is my body." Sabi ni Jesus. Sabi niya, kapag kinain niyo itong tinapay na ito ay sumisimbolo sa aking katawan. Then, at 27, and he took the cup and gave thanks and gave it to them, saying, "Drink ye all of it. For this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sin." So, ibig sabihin, ito yung dugo sa bagong tipan na mabubuhos sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Na dito, may malalim dito na revelation knowledge. Ito'y matagal ko nang iningatan dahil 2003 nang dalhin ako ng Holy Spirit sa 50 days of prayer and fasting na wala akong ginawa kundi magbasa ng Bible from Genesis to Revelation. Then, hindi pa natapos yung 50 days, bumalik ulit ako sa Revelation, umabutan ko hanggang Psalms at 50 days na. At dito binuksan sa akin ng Holy Spirit. Kung sa lumang tipan, nakikilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos sa pamagitan ng dugo, ng turo at ng tupa. How much more sa dugo ng kanyang anak. Then may proseso ito na kailangan natin banggitin na may pananampalataya. Sapagkat ito yung revelation na ibinigay sa akin. Ano lang si Jesus ay nabayubay sa cross. Ang sabi ng salita ng Diyos, nang siya ay magsalita ng sabi niya, "Ama, sa iyong kamay ipagtatagubilin ko
ang aking espiritu. Then, may isang sundalo na may hawak siyang spear. Tinusok yung kaliwang tagiliran ni Jesus. At ang sabi, may lumabas na tubig at dugo. At ang sabi ng salita ng Diyos, nagdilim. Nagdilim ang lugar na yon. Dito ipinakita yung revelation na nang ang dugo ng Panginoong Kristo ay tumigis dahil sa ginawa ng sundalo doon sa tusok sa kanyang tagiliran. There is an unseen hands of the Holy Spirit. Ang dugo na ito ay dinala sa luklukan ng Ama in the mercy seat at ito'y iwinisip. Na ano pat nang mahipo ng dugo ng kordero ang luklukan ng Awa, ito'y humipo sa puso. Sapagkat ang Ama, makikita natin ang ugali ng Ama sa lumang tipan. Na kapag ikaw ay nagkasala, kapag ang tao ay nagkasala, patay kang patay. So sa bawat kasalanan, may kaparusahan para sa Ama. Kaya kinakailangang ibigay ng anak yung kanyang dugo sa pamagitan ng Holy Spirit na winisik sa luklukan ng Awa upang ang dugo na ito ay pampalubag loob at galit ng Ama. Kaya nga, ang revelation nang iwisik ang dugo sa luklukan ng Awa sa langit at nang mahipo ng dugo ang luklukan ng Awa, ito'y humipo sa puso ng Ama upang ipagkaloob sa atin ang divine protection against death, upang ipagkaloob sa atin ang divine revelation of the blood, forgiveness of our sin. So dito makikita natin na kung babanggitin natin ang dugo ng ating Panginoong Kristo, it is unseen in the eye of human that there is a hand of the Holy Spirit in the blood enter the mercy seat in the temple of heaven. Na ano pat ng pagbangkitin natin ang dugo na ito ng ating Panginoong Jesus, there is power of healing. There is power of protection against death. So, ma-preserve yung buhay natin dahil sinansala ng Diyos ang kamatayan sa Old Testament. So, kung wala ang dugo, lahat ng panganay ng tao, ma-Hudyo o ma-Ehipsyo, mamamatay. Ngunit dahil sa dugo, ang walang proteksyon ng dugo ng Panginoong Kristo, namatay. Yung walang proteksyon sa dugo ng kordero ng Diyos, yung the Lamb of God, lahat namatay sa Ehipto. Pero sila na protected under the blood of the Lamb. Buhay ang bawat panganay ng Israel. So dito, ang revelation of the blood, that when we believe. So kung tayo'y mananampalataya, kung tayo'y magtitiwala na kapag tayo ay nasa sitwasyon na alam natin delikado ang ating sitwasyon, kapag binanggit natin na may pananampalataya, na may pagtitiwala, ang dugo ng ating Panginoong Kristo ay winisik sa luklukan ng Awa. Mabilis ang response ng Ama upang ipagkaloob kung anong ating kailangan. That's the revelation of the blood of Jesus. Ilan lang ang nakakaalam yan. So, salamat sa Holy Spirit na nagbigay ng revelation knowledge through Jesus that we have the access of benefits from the Old Testament. Then yung benefits of the blood of Jesus, ginawa ang Jesus para sa atin,
And even in the book of Revelation, ang dugo ng Panginoong Sos ang ating total victory against Satan. So dito ating makikita na ang salita ng Diyos ay hindi nagsasalita, ay hindi nasusulat na walang kabuluhan. So sa Revelation 12:11, tatagumpay tayo laban sa Diablo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon. First John chapter 1 verse 7, ang dugo ay nagpapatawad, naglilinis sa lahat ng ating mga kasalanan. Sa Hebreo, naglilinis din sa ating mga kasalanan. Ang Revelation ng Ephesian, ito natin makikita, Ephesians 2:13, lalapit ito sa Diyos at sa tao. Sabi ng salita ng Diyos, sa gospel o magandang balita na dala ni Pablo nang siya pumaroon sa lugar ng ng Episyo. Sabi niya, kayo na malayo. Ang hintel ang tinutukoy niya. So, Gentile. Kayo'y malayo dahil sa inyong mga kasalanan, kayo'y patay dahil sa inyong mga kasalanan. Ngunit dahil sa dugo ni Kristo Jesus, nagkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa at nag-akda ng plano at layunin para sa tao. Dito ating makikita the power of the blood of Jesus against death, forgiveness of our sin. Sa madaling sabi, the blood of Jesus is our total protection. Forgiveness of sin, protection against the spirit of death, is the blood of Jesus. Sa Diyos ng papuri, kaibigan, hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe sa aking YouTube channel. Pagpalain ka ng Diyos sa Diyos ng papuri.